The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Brad Jeff, mabuhay ka. Advance happy birthday kay Manong Tuts Almasan. Siya ay isa sa mga followers mo, Brad Jeff. Si Manong Tuts Almasan, birthday niya tomorrow. Go Brad, magandang umaga. Yes, good morning Brad Tech, good morning chat. Tayo ngayon ay nasa labas lang. Anyway, it's February na po, okay? Gusto ko lang sana mag-share about Love Month, Araw ng mga Puso. Let's talk about love. Ayan. Alam niyo po, yung tema ng love, talagang excited lang lahat pagka tema ng love. Pagka lang love ang pinag-uusapan, the Bible says God is love. In fact, I want to share unang 1:4-8, ang sino mang hindi umiibig sa kanyang kapwa ay hindi kumikilala sa Diyos dahil ang Diyos ay pag-ibig. Hindi ko po alam anong klaseng pananaw meron tayo pagdating sa pagmamahal ng Diyos. Minsan akala natin conditional siya. Basta mabait ka, mamahalin ka niya. Basta bad trip siya sa'yo, hindi ka niya mahal. Pero ang sabi po rito, ang Diyos ay pag-ibig. Hindi lang siya mapagmahal, yun ang nature niya. Okay? Pag sinabi po natin ang Diyos ay pag-ibig, unang-una, hindi po siya dependent sa ating inaasal. Okay? Siguro parang magulang nagtatampo rin, pero hindi naman tayo itinatakwil, di ba? Ako may 2 akong anak. Maraming beses na na-disappoint nila ako, pero hindi ko kailanman tinakwil yung mga anak ko dahil alam ko na lahat naman tayo ay prone din sa pagkakamali. Kaya alam din ng Diyos na tayo galing sa alabok at tayo mga taong hindi kailangan na itakwil. Okay? Pangalawa, hindi mo makikilala ang Diyos, hindi mo makikilala ang Diyos kung hindi mo tinatanggap ang kanyang pag-ibig. Okay? So marami pong Kristiyano, sanay po silang magmahal pero hindi marunong tumanggap ng pagmamahal. Okay? Ang Diyos po, kailangan maintindihan natin, hindi lang natin siya pinagsisilbihan, dapat tanggapin din natin yung pagmamahal niya. Parang minsan yung mga OFW makaka-relate, ano? Lahat ginagawa para sa mahal sa buhay, pero parang kokonti yung natatanggap na pagmamahal mula sa kanilang mga kababayan o kamag-anak dito sa lupa, sa Pilipinas. And lastly, kung may question ka pa sa pagmamahal ng Diyos, ito lang po yung huli ko, ang krus ang pinakamahalagang ebidensya na ang Diyos ay pag-ibig. Alam niyo po, huwag nating tanungin kung mahal tayo ng Diyos. Minsan kine-question mo, tingnan mo lamang yung cross. Sa krus po, pinahiwatig niya yung kanyang ultimate love for us. Okay, wag mo nang intindihin yung blessing, wag mo nang intindihin yung promotion. Kung hindi ka na-promote, hindi ka nagkakaroon ng financial blessing, tingnan mo lang yung cross because that's where God exemplified or demonstrated His greatest love for us by sending His Son to die for us. Again, namatay po si Jesus kahit di natin deserving, okay? Hindi na tayo kailangan magpakabait para magpakamatay siya sa atin nung araw sa krus ng Kalbaryo. Minahal niya tayo sa kabila ng ating mga pagkukulang. Unang 1:4-8, ang sino mang hindi umiibig sa kanyang kapwa ay hindi kumikilala sa Diyos dahil ang Diyos ay pag-ibig. Tayo po'y manalangin, Panginoon, indeed God is love. Hindi ka Lord loving lamang, ikaw ay ehemplo o isang magandang halimbawa ng pagmamahal. Kaya Panginoon, yung pinakita mo sa krus ng Kalbaryo, lagi namin maalala na ikaw ang Diyos na nagmahal sa amin sa kabila ng aming pagiging makasalanan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Panginoon, muli po salamat na marami sa araw na ito, sa pagbabalik po sa aming programa ni Brad Jeff. We pray para po sa inyong pag-aalaga sa kanya, sa kanyang purpose and mission ngayong pong linggong ito. Salamat din po sa pakikinig sa aral na aming natutunan this morning sa aming The Daily Brad. Lord, alagaan niyo po ang lahat na nakikinig sa aming programa na ito at ito ang inaabangan. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you. Salamat na marami, Brad. Mabuhay ka. O sige, so salamat Brad at nairaos natin po itong ating signal nga na problematic kanina. Definitely po, laging may paraan yan sa paghahatid ng magandang balita. Okay Brad, so bukas ay bisperas na ng Miyerkules. Always. Alam mo, may nakita ko kapo si Miming at Piping Gatdula, mga super senior na fans mo. Ayan po, nabati ko na kayo sa inyong iniidolo, si Ted Paidot. Ayan. Salamat na Miming at marami. Piping. Gatdula. Very Yes. familiar na family name. O sige, so dati meron General Gatdula sa PNP. Okay, sige. Asa ka ba ngayon, Brad?
Salamat. Ito po ang inyong Daily Okay. Brad, your daily dose of inspiration. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!